What's up? This is MC at maglalaro tayo ngayon ng Rapid 10 plus 0. Sige, it's time to play. Shout out nga pala kay Lance, ang aking student. Nagpapa-shoutout siya, guys. May utang ako sa kanya, matagal ko na siyang pinangakuan. Ngayon ko lang naalala. So, niremind niya kasi ako this week. Kaya, syempre, hindi natin kalimutan yan. So, Lance, this game is for you. Sige, let's play D4. White tayo, guys. So, tayo ngayon ay rated ng 2200 eksakto sa Rapid. So, ang goal ko kasi makabalik ng 2300. Yung kasi yung peak rating ko nung college. So, that was 6 years ago na ba? 5 years ago. So, tagal na. So, he played D5. Let's play London system. Bishop F4. Ito, isa to sa lagi kong tinuturo kasi sobrang daling aralin ito. Kumbaga, practical. You don't have to study different lines na malalim. More on, setup. So, paulit-ulit lang yung move mo most of the time kung ano man yung gagawin niya. Pero syempre, kung gusto mong i-level up yon, kailangan mag-aral ka pa ng iba pang lines. So, Knight F6, very common response dyan. Sige, let's play E3 to solidify D4. Then, prepare din yung bishop natin na pwedeng magpunta sa D3. Most of the time, D3. But not necessarily D3. Okay, bishop F5. So, this is one way to play against London. So, parang mini-mirror ka niya. Pares kayo naglo-London. And, ang rule na lagi kong sinasabi dito sa mga students ko, even yung mga college ko na students, kapag itong light-squared bishop niya, trinay niyang i-develop sa F5 or maybe sa G4, sometimes pinipin yung knight na nasa F3, pero ngayon wala pa, or maybe just attacking the queen on G4, his bishop on G4, attacking the queen on D1, ang rule ko sa kanila dyan, atakihin si B7 with the queen. So ngayon, hindi pa siya possible kasi wala pa naman queen B3. Pero pwede kang mag C3, then play queen B3. But that would be very one-dimensional. So pwede kasi nating atakihin yung B7, but we can also pressure D5. So the move here is C4. You are attacking D5 and you are preparing queen B3 attacking the pawn on B7. So, nag-E6 siya. So, we now play queen B3. We are again pressuring D5 and pressuring B7. Ayan. Sige, tingnan natin anong gagawin nito. How will he handle? Or how will she handle? Pwede pa rin siya mag-take sa C4, but we will take with our bishop, activating our pieces on the diagonal. So, I think here he will need to play maybe B6 or Queen C8. Okay, Queen C8 siya. Ang rule ko naman dito, kapag nagpunta siya sa C-file, put your rook on the C1. Syempre, illegal pa siya ngayon, no? But that would be our plan. So, maybe we can take on D5 or we can just develop our knight on C3. Ba't ba ako English ng English? Nag-tutor kasi ako, guys, eh. Tapos, English speaking kasi yung mga tao doon. So, siguro yon. Maybe yon. Mag-i-English na naman, no? Ano ba yan? Nasanay na ako pagkaharap ko yung mic. Mag-i-English ako, eh. Sige, develop tayo sa C3. Ayan, knight C3. Queen C8, ang purpose niya na ibantayan yung B7, no? Ayan na. So, C6. So, solidifying his pawns. So, almost similar. Actually, siya yung parang gumawa ng triangle ng London. But here, we can now take on D5. Sige, take tayo sa D5. Napakarami niyang pwedeng ipang-capture. Pwedeng knight, pwedeng e-pawn, pwedeng c-pawn. Ang kulit sa chess, no, yung e-pawn may ibang meaning. Yung c-pawn may iba ring meaning. Ayan. Siya ay nag-e takes D5. So, here we can put our rook on C1. X-raying the queen on C8. Sometimes kasi may take tayo sa D5 at hindi siya pwedeng mag-take back dahil nakapin yung pawn niya sa C-file. So, those are possibilities that we should always consider to have an advantage. Sige. So, we haven't developed our kingside pieces. Yung knight natin nasa G1 pa, yung bishop natin nasa F1 pa rin. But we can always do it later. Dahil hindi naman rapid ang development dito. Kumbaga, wala masyadong threats.
pares kami nagpa-prioritize ng setup, hindi siya yung mga laging may threat. So, hindi kasi lahat ng opening ganun. Yung London, most of the time, setup opening siya. Pero pwede rin siya maging spicy sometimes. Pwede maging aggressive din. But not in this line na pinili namin. So, isa to sa mga slow. Especially na trade na yung pawns, diba, sa D5. So, I will try to show you kung paano yung mga atakehan dito. Sige. Ang strategy kasi dito, pressurein mo yung B7. Ayan na, lumipat na yung queen sa D7. Which is not a good square para sa queen. Bakit? Kasi nga, pupunta yung knight natin sa E5. So, now is the perfect timing to jump to F3. Knight F3. Pupunta tayo sa E5. So, yung D7 kasi para yan sa knight. Para pigilan yung control natin sa D5. But now, it's occupied by the queen. So, we will definitely benefit by putting the knight on E5. Ayan, siya ay nag-bishop D6. And I think we should still go on E5. Knight E5. He can take it with the bishop, but we will just take it with our bishop as well. And magiging problema yung dark squares niya actually. If he do that Oh, he does that pala. Or he did that. Grammatically. Ano tayo accurate tayo ngayon So we are attacking the queen and I think he needs to take. Uy, hindi siya nag-take. So he moved his queen. But notice here, kailangan bilangin natin ilan yung attacker niya sa E5. 2. Ilan yung defender natin? 2. So I think we are doing just fine. Tama ba? Wait lang. Dapat ba hayaan lang natin siya mag-capture? Wait lang Kapag nag-bishop E2 lang tayo, take siya ng bishop, pwede mag-take tayo ng bishop or pwede mag-take tayo ng pawn. Which one is better? I think we should just play bishop E2. I think pwede natin siya hayaan kumain sa E5. Pwede ata yun. Okay. If he takes with the bishop, we will take with the bishop or the pawn. If we take with the pawn kasi, ang problema doon, magmo-move yung knight, aatakin yung E5. So, nag-castle siya. I think we should also castle. Sige. So, materially equal, diba? Pero, we will see. We will see. So, we will always have this constant pressure on B7. Tatambangan lang natin yan lagi. Para hindi siya comfortable. One strategy din ay to put the knight on E4, then jump on B5. C5 pala. Sige nga, tingnan natin anong gagawin niya. Well, yung knight natin sa C3 kasi, hindi siya ganun ka-useful. Bawal siya sa E4. Oops. Bawal siya sa B5. Hindi niya makapture yung D5 kasi may bantay. So, kailangan natin i-maneuver yung knight na yan. Hindi siya pwedeng tumambay sa C3. Kasi sa opening, nilagay natin siya dyan. Pagdating kasi ng middle game, dapat ma-improve mo yung mga pieces mo. Kumbaga sa opening, dinevelop mo yan, pero sa middle game, i-improve mo yan. So, dapat ma-improve natin yan. Ngayon pala ay June 26, 2026. At tatry ko i-post to agad kaysa matambak sa sa drive ko, no? Or sa files ko. Hindi na natin to edit, guys. Diretso upload na to. Ayan, wala akong masabi. Kailangan ko may sabihin para hindi pa tayong ayoko kasi mag-edit Ayun, yun lang naisip ko so far. So, itong bishop niya sa F5, kinokontrol niya yung E4. Pero, H6. Gusto niya bang mag G5? Hindi ko alam. Pinipigilan niya lang ba yung pin sa G5? Hindi ko rin sure. Pero H6, paano kaya natin siya constant pressure, no? Sige na nga, yung knight natin, talon natin from C3 to A4. We may be planning to jump to C5. Tingnan natin. Pwede rin tayo mag-offer ng bishop trade. Uy!
Grabe, bishop c8. This is the move that we don't expect. Siguro gusto niya nang ilagay yung knight niya sa d7 at gusto niya may bantay sa b7. Okay, siguro yun nga. Sige, let's now jump our knight to, or actually pwedeng bishop d3 din eh. Sige, bishop d3 tayo. Kasi ginave up niya yung f5 eh. So, okay. Actually, here, we can take the knight. Wait lang medyo tricky siya. Or pwede rin i-atras lang natin yung knight natin. Pwede rin. If he takes our bishop, we will take with the pawn. We have the open e-file. Pwede rin yun Parang okay din yun Parang okay din yun. Gusto ko yung idea ngayon. Sige, atras yung knight natin. Balik tayong f3. Kasi ano naman siya kumbaga sulit naman dahil umuwi naman yung bishop niya sa c8, 'di ba? Parang 'di ba hindi rin maganda 'yon. Umuwi yung piece. So we are playing it very slowly. Okay, nag-take siya, we take back. Ang bad side nito, we have these doubled pawns sa f-file. We have this isolated pawn on d-file. Ang kagandahan lang nito, pwede natin kontrolin yung e5 ng mas maraming beses kesa sa kanya. So that's the reason why I considered it. And we also have the open e-file where our rook would be dominating. Ang control na lang dito ay e4. Meron siyang knight at pawn na nagbabantay doon. Pero ang counter natin doon, we can jump our knight to e5 para mag f3 para paalisin yung knight niya sa e4 na matibay. Pwede niya rin gawin yun, no? Pwede rin siya mag f6 para paalisin yung knight natin sa e5. Ooh, okay. So, immediately going for it, Okay. I think we can pin the knight. Rook e1. Sige. I think that's a good move. Rook f e1. Kailangan ko pala banggitin yung f kasi dalawang rook pala yung pwede magpunta doon. Ooh, immediately going on f6. So, yung d7 knight niya, nilagay niya na sa f6. Sige, lagay na rin natin yung knight natin sa e5. Para happy-happy kami pareho. So, the reason for that is that we are going to play f3 to attack that knight. Ay, wait lang. Tama, wala siyang knight d2, no? Okay. Wala rin siyang f6, pawn f6, para paalisin yung knight natin. Meaning, our knight on e5 will be there for maybe a long time. And the other threat for playing f3, he will need to move his knight. Ooh, hindi ba blunder to? I think it's a blunder. We can play, nag-bishop f5 kasi siya, guarding e4 once more. Or maybe just to develop. Pero tingin ko talaga blunder yan because of f3. Why? He will need to move the knight. We are attacking the knight. Kailangan niyang ilipat yan sa d6. We will take the bishop on f5. Kakainin niya ng knight. And then we will play knight g6. So, attacking the queen with the knight, attacking the rook with the knight, and attacking the queen with the rook. Discovered fork siya Discovered attack with fork. Tingnan natin anong solusyon niya doon. Sinabi ko lang yung thoughts ko doon guys. Hindi ko na sabihin class. Nasanay na ako. Nagtuturo na kasi ulit tayo Tingnan natin anong gagawin niya. Shoutout na rin natin yung iba nating chess players sa PNSP. Shoutout kay Ivan, kay Michael, sino pa ba? Yan yung mga usually nanonood sa atin kay Ivan at kay Michael at kay Lance. Sige, ayoko i-shoutout pero shoutout na rin kay Joshua. Hindi ko babanggitin yung full name nyo guys kasi well, expose ko rin yung identity nyo, diba? Pero kung okay kayo doon, okay lang din naman. Pero okay na yan. Kung pag pinanood nyo yung video, hopefully mapasaya kayo nun. Alam nyo kayo yun diba? Tingnan natin. Oh, pinakain yung knight. Totoo. Nag-rook e8. Wala nang maiisip na solusyon, no? Nag-rook fe8 na lang. Hinayaan na lang yung knight. So, syempre, kainin natin yan. Pawn takes knight. On e4. Wala na, hindi niya na alam yung solusyon Okay.
pawn takes din siya. So, yung d5 pawn niya nawala na, which means we can put our bishop from d3 to c4. Syempre, kailangan nating iilag kasi inatake ng pawn niya. Okay, let's go to c4 where we pressure f7 for the third time. So, we are attacking with the bishop, with the queen, and with the knight. 3 pieces are attacking f7. So, the normal looking move, bishop to g6, putting a third defender on the f7 is a blunder. Dahil kakainin lang natin yun ng knight at hindi siya makaka-take back ng pawn dahil ito ay nakapin sa kanyang king. So, we are already one piece up but it could be more kapag lalo siyang namali-mali. Tingnan natin. Grabe yung knight sa e5. Uy, umuwi yung kanyang rook. Bumalik sa f8. Nagsasayang siya ng tempo, no? Pabalik-balik yung kanyang mga moves. Okay, paano tayo a-attack pa dito? He can actually play b5 eh. Di ko nakita kanina. Wait lang. Pwede ba siya mag b5 doon? If he played b5, okay, we will take. So, he cannot play b5 pala. That's gonna be a blunder. Pero ngayon, pwede na siyang mag b5. So, kailangan na nating umalis dito sa potential fort niya na b5. Kailangan mawala yung knight. I want to put my knight on... Pwede ba sa d5? C5. If we go to c5, actually, parang medyo trap tayo dun, So, I guess we need to go back to c3. Sige, let's be patient kasi lamang naman tayo ng isang pyesa. Let's go back to c3. Okay, ito na. Strategy, guys. Lamang tayo ng isang piece. So, anong tamang gawin kapag lamang? According to the principle, we trade. So, we would definitely aim for trades. Okay, nag b5. Well, hanging yung pawn niya sa c6. So, he's attacking... Okay. So, he's attacking the bishop on c4. Pero libre yung c6 niya. So, kapag kinain natin yung c6, kakainin niya yung pawn, bishop sa c4 with attack sa ating queen. Pero kapag kinapture natin yung c6 at nag-take siya sa c4, pwede natin i-take yung queen niya with check. So I think we are winning on that line. So we take the pawn. Okay, siya ay nag queen c7, queen d7 attacking the knight and syempre moving away from the attack. Pero dito pwede natin capturein lang yung b5 with the really? We took the pawn on b5, kumapture siya sa t4, pero di ba blunder yan kasi may knight tayo sa c6. So, yun, nag-resign na siya. Grabe. Nahirapan siya, no? Nahirapan siya sa pwesto niya. Sige nga, analyze natin onte. D4, D5. If you play London, if you play D4 in general, ang mga pinaka-common dyan, magde-D5 siya or E6 or Knight F6. So, ang pinaka-direct na response sa D4 ay D5. Bishop F4. Yung iba dito nagbe-Bishop F5 na agad para kayong dalawang maglo-London. Pero siya ay nag-Knight F6. We played e3, very standard London move, just to establish or consolidate or solidify d4 and to open the light squared bishop. So, nag-bishop f5 siya. Again, ang rule ko dyan, c4. Pressure mo si d5 at you are also planning to play queen b3 to pressure b7. At feeling ko sa game na to, naramdaman ko na nape-pressure siya sa b7. So, later, analyze natin. So, hindi siya nag-take. Kung nag-take siya dyan, d takes c4, may defender naman na tayo na bishop. So, we will just take back and he is helping our bishop na ma-activate para atakihin yung f7. So, most of the time, hindi sila dyan magte-take. Normally, they play e6 or c6. I think the correct move is c6. So, he played e6, and then I played queen b3, pressuring b7. So, napilitan siya mag-queen c8. Pwede rin siya mag-b6, pero medyo nakakatakot yan. Dahil you are weakening your light squares doon sa queen side. So, siya ay queen c8. Knight c3, developing the knight, and we are again preparing to put our rook on c1 para naka-align sa kanyang queen. And syempre, developing move yan, at syempre, we are pressuring d5. So, he moved his pawn to c6.
So, medyo solid din yung setup niya dito, no? Light squares yung kanyang pawns, tapos nalabas niya pa yung kanyang light squared bishop. So, para parusahan yan, pe-pressurein lang natin si B7 at i-align yung rook natin sa C1. Pero nag-take muna tayo sa D5 to stop his possibility na i-take yung pawn sa C4. Kasi dito medyo hindi na tayo magbe-benefit kung magta-take back tayo sa C4 kasi may mga B5 na siya dyan. So, kailangan na natin mag-take sa D5. Kapag nag-take siya ng knight, I think we will need to take with the knight then. Pero he took with the pawn, the e-pawn, the pawn on e6, taking back on d5. Then, nilagyan na natin yung rook natin sa c1. In-improve niya yung queen, but I think it's not a good square for the queen. Dahil, again, it will be attacked by the knight on e5. Pero feeling ko wala siyang choice diba? Kailangan niyang bantayan pa rin yung b7, pero ayaw niya naman sa c7 kasi libre yung queen niya doon. So, siguro d7 lang talaga. Pero again, pangit yan. So, knight f3, bishop d6, controlling, developing move, controlling e5 din kasi the e5 is the square to control sa battle na to. So, I still move my knight on e5. Pwedeng i-take niya ng bishop, pero take tayo ng bishop. At dito ay lamang tayo sa dark square control. So, wala siyang dark square bishop. Mahirapan siya sa atin dito. So, for example, he castles. Pwede natin i-take yung knight para sira yung kanyang king side. Take siya, g takes f6. Hirap siya dyan. Kapag naman hindi siya nag-castle, let's say, nag-knight e4, pwede naman nating ilagay yung queen natin sa a3 or b4 para pigilan siya mag-castling, controlling f8. So, bawal siya mag-castling. So, dito siguro napilitan siyang hayaan na lang yung knight sa e5 at iilag yung queen sa e7. So, nag-bishop e2 tayo, nag-castling siya, nag-castling din tayo. Material-wise, equal lang, di ba? Pero ako medyo komportable ako sa ganitong pwesto or position. So, nag-h6. Hindi ko rin sure para saan. Gusto niya bang mag-g5 at banta yung h6? Gusto niya bang may tataguan yung bishop niya sa h7? Gusto niya lang bang pigilan yung bishop g5 na pin natin? Hindi ko talaga alam. So, dito, I just proceeded with my plan. Knight e4 para tumalon tayo sa c5. Pero gusto natin panatilihin yung pressure natin sa b7. So, dito umuwi yung bishop niya sa c8. Medyo ano yan no? Committal move yan Parang, it's not a move that you see every day. Kasi, syempre, dinevelop mo yung bishop mo sa f5 Tapos, ibabalik mo lang sa c8. Ito yung sinasabi kong very obvious na nape-pressure siya sa b7. To the point na kailangan niyang iuwi yung bishop niya sa c8. Para lang magawa niya yung knight d7. Ito kasi yung problem. Kapag nag-knight d7 siya agad, maghahang yung pawn niya sa b7. So, this is a possibility. So, ayaw niya yon. Gusto niyang mag-knight b to d7, pero hindi maghahang yung b7 pawn. Kaya, inuwi niya muna yung bishop niya. Pero, bad move din yon. I think the correct move there is to play b6. Para wala ng pressure sa b7 at wala rin talon yung knight sa c5. Pero ang problem naman pala dito, maghahang yung c6. Kaya pala hindi niya ginawa, no? Ang hirap pala ng pwesto niya. Actually, parang pwede. Pag kumapture tayo doon, attacking the queen, kailangan niya palang i-take, no? And then, if we take here on c6, take niya yung bishop natin. Take natin yung bishop niya, take niya yung bishop natin. Oh, so it's not gonna work for us. So, after he plays c6, or b6, hindi natin pwedeng i-take agad yung pawn. Kailangan muna nating maging careful. Maybe we will put the bishop on f3. And then we will take the pawn. So, I think that's my plan. Or that would have been my plan kung yun yung nangyari. Pero balik tayo. Siya ay nag-h6. Tayo ay nag-knight a4. At siya ay nag-bishop c8. So, nag-bishop d3 tayo dahil kanina hindi tayo maka-bishop d3 kasi magte-trade lang siya. So, ayoko kasi makapag-trade kasi equal pa ng material at lamang tayo ng bahagya sa space. So, dito ngayon na umatras na yung bishop sa c8, kinontrol ko na yung d3 para tayo na yung nagko-control ng b1 to h7 diagonal. Kasi may mga idea din siya na ganito. Uuwi yung bishop sa b1, pupunta yung queen sa d3, magche-checkmate tayo sa h7. May mga ganong idea din. Hindi ko sinasabing gagana yun agad, pero may mga ganong idea. So, na-control na natin tong diagonal na to. We are pointing at his king. So, tingin ko okay talaga yan. Siya ay nag-knight b, d7. And, pwede tayo mag-trade Pero tulad nga ng sinabi ko, ayoko mag-trade. Dahil,
dahil lamang tayo sa space at hindi naman tayo lamang sa material. So medyo pilipit yung pwesto niya at pag ganun kasi dapat hayaan mo lang siya na naguguluhan siya eh. So wag ka mag-trade kasi pag nag-trade yan, nasa-simplify. Simplify ibig sabihin dadali. Ayokong padaliin yung buhay niya. Gusto kong padaliin yung buhay niya, pero ayokong padaliin na gawing easy yung buhay niya. So, ayoko ng trade, knight f3. Siguro ito yung move na medyo proud ako kasi hindi siya obvious na ba't ka nagre-retreat, diba? Pero ayoko nga ng trade kasi. So, nag-take din siya. Ina-allow natin yung doubled pawn, bishop takes bishop, and pawn takes bishop. So, dito doubled pawn na tayo sa f-file, isolated pawn pa yung d4 pawn. So, ang purpose ko naman dyan, we are controlling e5. At yun yung important, na mabalik natin yung knight doon, pero makakapag-take back na tayo gamit ang pawn, which is a different story compared kanina. So, dito, nag-knight e4 siya. I think okay din yan in the sense na ang lakas ng knight, pero pwede kasi natin yung ipin, rook f e1, nakapin na yan sa queen. So, kailangan na lang natin yan atakin mamaya. At dito, nag-knight df6 siya, dagdag defender sa e4, at in-open niya rin yung line ng kanyang bishop. So, okay din, di ba? Marunong din eh. May tira din eh. Pero, syempre, feeling ko lamang tayo dito. Dahil sa e5 control. So, knight e5, centralize, at dito ay nag-bishop f5 siya. Tingin ko mali yan dahil nakapag f3 na tayo. Bakit natin gusto mag f3? Gusto nating ma-open yung e-file at yung knight yung nakaharang. So, dito kasi, kung inatras niya yung knight, let's say nilagay niya to sa d6, the problem will be, pwede na nga tayo agad ditong pwede na tayo mag-knight g6 agad. Kasi, inaatake na natin yung queen ng rook, inaatake yung queen ng knight, at inaatake yung rook ng knight. So, sabay-sabay. Pero dito, pinipiliin kong mag-simplify muna, bishop takes f5, knight takes f5, tsaka tayo magna-knight g6. So, pwede din to. I think same advantage lang siya. Pero hindi niya ginawa yan dahil alam niyang malulugi din siya. So, rather than moving his knight from e4 that is being attacked by the pawn on f3, binantayan niya na lang yung gitna. Nag-rook fe8 na lang siya. So, syempre tayo, hindi tayo tatanggi sa grasya. Libre yung knight. Take natin. Pawn takes knight. At siya ay nag-pawn takes pawn. Attacking our bishop. So, count natin. Hindi natin pwede i-take yan. Malulugi tayo. Bishop takes, rook takes, knight takes. So, lamang siya doon. So, syempre, hindi tayo pwede mag-take sa e4. Move natin yung bishop natin. At nag-decide tayo sa c4. To pressure f7 for the third time. At dalawa lang yung defender niya. So, king lang at queen. So, meron din siya dito sigurong b5. But, pagta-take tayo sa f7, with check kasi siya at atake sa rook. So, this b5, I don't think it will work or it would have been good. Pero, ayun na, hindi niya ginawa. Nag-rook f8 siya, umuwi ulit yung rook. Mahilig siya sa retreating moves, no? Siguro, wala na rin kasi talaga siya magagawa. Rook f8 na lang talaga. At dito ay, gusto ko talaga mag-knight c5. Pero hindi ko makita yung benefit niyan eh. So, sa c3 na lang tayo. At dito ay nag-b5 na siya, which is a move that attacks the bishop. Pero libre kasi yung pawn sa c6. Ang bantay kasi niya kanina yung b7. Eh, umalis na. Libre na. So, I took the pawn, attacking the queen, at dito ay pwede niyang i-take yung bishop natin, attacking the queen. Pero ang problem kasi dyan, i-take natin yung queen niya with check at actually fork pa. So, after he moves the king, we will just take the pawn. So, hindi niya makakapture yung queen natin. So, lugi talaga siya dyan. Kaya hindi niya yan ginawa. Instead, siya ay queen d7, attacking the knight. Pero, libre yung pawn sa b5. We are also defending the knight on c6. At dito, may naisip siyang move. Queen takes d4, delivering check to the king. So, muntik na ako masindak dyan, pero naalala ko, ay, may knight pala ako sa c6. Libre lang pala yon. At after natin i-take yung kanyang queen, ay nag-resign na siya kasi ang dami nating lamang dyan. Hopefully, may natutunan kayo sa videong to at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye!